Course. So, kailangan natin ng profile ng student. Siyempre, ano yan, enrollment system yan. Kailangan din natin ng schedule. Tama? So, schedule. Sir. So, Time. sa student, ang kukunin natin ay yung student Ano yung ano number. mo? Siyempre, SS number kailangan mo. natin yun, no? Tapos, kailangan natin ng surname ng student. Kasi dati mo SS online. Wala kang dati SS online. Mamaya na din. Nag-online class pa ako. Lara, mic mo. Surname, Ikaw. no? Tapos, kailangan natin ng first name. May nawawalang SS number, no? At saka, middle initial, kailangan din natin yan. Kailangan ba natin ng address sa profile ng student? Yes, sir. Related ba sa enrollment yun? Sige, lagyan natin address. Extend na natin. Lagyan pa rin natin ng birthday. Yan. Ano pa? Sir, tanong lang, saan ba gagawa ng ganyan sa Excel? Yung conceptualization sa Excel. So, ito na. Ito lang ang hihingin natin sa profile para ma-Excel. Ito lang. Okay? May course ba? Sige, lagyan natin ang course. Yan, Sa schedule, anong kailangan natin sa schedule? Siyempre, yung Time. subject code muna. No? Okay, sir. Diba, nasa schedule niyo yung description. Tama? Tapos, nasa schedule niyo rin yung time. Tsaka yung day. No? Ano pa? Subject, code, subject description, time, day. Ano pang nakikita niya sa schedule? Ano pa? Yung Prop. instructor. Yan, sige. Instructor. So, yun lang ba? Time, subject code, description, anong oras, anong araw, at sino yung instructor. May room ba? Wala namang nakadefine na room, no? Wala, sir. Pero pwede rin natin lagyan ng room. So, lagyan na rin natin ng room. Tapos, instructor. Hindi, mayroon pang units. Units. Kung ilang unit yung subject, di ba? Di ba may nakalagay doon? Tapos, kung sino yung teacher, instructor. Ayun, so meron akong dalawang database, no? So, i-construct ko yung database structure ng aking student profile. So, lagay ko na lang dito. Pangalanan natin stud.dbf. Yan yung pangalan ng file natin, stud.dbf. So, yung field name ko muna. So, yung unang field name ko is, lagyan natin ng header. So, field name, tapos type, tapos, so, field name, anong type, tapos, ano pa isa? Width, yung lapad, tapos, decimal, no? Kung may decimal siya. Ayan. Ayan natin yung Yan. So, yung unang field name ko para sa StudDBF, student number. So, usually studno. Character siya. So, let's say 15, no decimal. Next field name ko is yung surname. Buo, pwede, no? Character. Sabihin natin 15 din, no decimal. First name, F name na lang kasi hindi kasya yung first name. Character. 15 din ang width. Tsaka MI. Middle initial, character, ilan ang width? 2. Okay? So, address, ADDR. Character siya, bigyan natin to ng ilan? 40 na width. Tapos, age is a numeric.
No? Ilan ang width nito? 2 digit? 2. 2 digit. 2 lang, sir. Para hanggang 99. At yung course. Course is a character. So, let's say 7. BSBA. So, 4 lang yun. ABPOLSCI. Wala yun. No? So, hindi pwedeng 7. Dapat 9. Or 10 na. 10 na, sir. Yan. 10 na, sigurado. So, ito yung aking structure. Para sa aking database. No? Anong database ko? Anong database? Stud. Stud. No? Stud. Anong laman nun? Profile ng student. Okay? Yes. Yan. So, another database para sa schedule. So, pangalanan natin sched.dvf. So, field name, field type, tsaka with, no? Meron din siyang field name, field type, tsaka with. So, ano yung unang field name ko? S-code. Subject code, gawin natin S-code. Character yan, siyempre. Ang width niyan, 123-1237, no? Parang FDE space 211. So, 7 yun. Tapos, DESCR, description, character yan. Lagyan natin ng 13 na width. That is description ng subject na yun. Time, character yan. Ilan ang width niyan? 1, 2, 3, 4, 5, dash 1, 2, 3, 4, 5. 11. Tama? 11. Bakit naging 11? Kasi, kunyari, 12:30 to 12:30. O, ilan lahat to? 1. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, sakto, no? So, kaya ginawang 11. Yung time. Yung day. Ilan ang width ng day? Character yon. Ilan? Ang width ng day, mga kapatid? MWF. So, 3. TH. 3 rin. THS. 4. So, ilang gagamitin ko? 5 na lang, no? Para masaya. May room din, no? Room number yan. So, room number, di numeric. Hindi pwedeng maging numeric kasi merong laboratory room. So, gawin natin character. Gawin natin 15. Units is a numeric. So, letter N. Ilan ang width? 1, no? 1. Kasi 3 units, 6 units lang naman yun. Wala namang subject na 12 units, 2 digits. Bagay instructor is a character. Buong pangalan ng instructor yan. So, dapat medyo mahaba yan. Around 25 ang width. 25 to 30. 25 to 30, no? Okay, so, meron na tayong dalawang database. Studno. Yung unang database is Studno. Ito pangalawang database ay yung pangalawang database? Schedule. Okay? So, ang laman ng profile ng student, ang laman ng schedule is yung ay, teka, may kulang tayo sa schedule. Alam niyo kung ano? Walang section. Diba dapat may section? Kasama sa schedule yung section eh. No? Tama? Sir, lagyan mo na, sir. So, dapat may section. So, lagyan natin. Anong section? So, singit natin dito. No? Section. 1, 2. So, pasok ba sa 8 character? 1, 2, 3, 4, 5, 7. So, pasok sa section. Kunyari, ACT space 1, 1. So, 5 yun. Gawin natin 7. Okay na. Kompleto na, no? Kompleto na siya. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng program para sa profiling. Okay? That's add-in mode.
adding record. Tapos gagawa tayo ng another program para sa schedule. Maglalagay ng schedule. No? So, adding mode din yon para sa schedule.dbf. Isang program para sa profiling ng student. So, yun muna. Paano magdagdag ng student profile at paano magdagdag ng schedule. Okay, yun ang gagawin natin program. Okay na? So, sa screens, paano yung screen natin? So, nangyari, ang screen natin ay gawa tayo ng imaginary screen para sa saan? Sa profiling, no? So, pangalanan natin itong new profile. O kaya pangalan natin npro.prg. npro.prg. Ito yung itsura ng profiling ko. No? So, pwede kong ilagay dito yung name. Pwede ko ilagay yung last name. Last name. Ayan. Layout na itong ginagawa ko ha. Sa banda rito, ilalagay ko yung first name. At banda rito, ilalagay ko yung middle name. Ay, middle initial. Ayan. Na? Sa ibabaw, hindi na ako kukuha ng laman. Ayan. Sa ibabaw. Or pwede rin sa tapat. So, ibig sabihin, ganyan, no? So, sa tapat ng ng last name, dyan ako mag-e-entry. Ang gagawin nyo dyan, para ma-specify nyo na entry yan, gaganyan nyo lang, no? I-highlight nyo. Tapos, gusto ko dito, sa tapat ng first name, mag-e-entry ako dyan. Andyan yung entry ko ng first name. Tapos, sa tapat ng last name, ng middle, andito yung entry ko ng middle. Middle name, no? Ayan. Okay. Andito yung entry ko ng middle. Andyan. Ayan na. Sa baba ng last name, andun yung entry ko ng address. ADDRESS, no? Mula dito hanggang dito. Ang laman yan is entry ng address. Okay? Susundan nyo. So, entry ng address yan. So, ano pang meron sa atin? Sa profiling. Birthday, age, tsaka course. So, yun na lang naiwan. So, saan ko ilalagay? Dito na lang. O, dyan. Lagay ko dyan yung birthday. Dito ang entry ng birthday. Tapos, course. So, dito ang entry ng course. Saan ko ilalagay yung age? Dito. O, dito na lang yung age, no? Dito yung age. Okay? Tapos, dito ko ilalagay yung course. Dito yung entry ng course. Ayun na. So, ito yung aking, ito yung itsura ng aking screen. So, ibabaw, lalagyan ka ng title, no? Title lang natin. Kunyari, new student, sasabihin natin, enrollment system. Tapos, enrollment system, tapos lagyan natin new student profile entry. Ngayon, ganyan yung nakalagay. No? So, gusto ko merong naka-box. Okay. So, yan yung initial screen ko. So, yan yung makikita ko. Pag niran ko tong npro.prg, ito yung makikita ko.
No? So next is another screen para sa sked.dbf. Dito naman yan. No? Data entry rin to ng schedule. Okay? So, anong maganda ilagay dyan? So, kunin ko lang muna to. Ay, hindi yan. Ha? Kunin ko to para mas madaling gawin. Lipat ko rito. Ayan. So, yung subject code, data entry to dito ko lalagay. Description, dito ko lalagay. Pantay-pantayin ko naman to. No? Hindi na tayo mahirapan. It's up to you kung paano nyo i-design yung layout nyo. Basta ako ganyan. Units. Instructor. Yung section sa harap. No? Section sa harap. Sa taas. Ayan. Ang entry nandito. Yan ang entry ko. Okay. Ay, Xerox na lang ang binigay ko sa'yo. Sir? Xerox na lang binigay ko sa'yo. Sa kanila na yung... Tapos ito, pirma mo na ulit. Tinanggap nila. Paskop na yan. Tinanggap nila. Oh, yung hindi pa, nasa akin to. Mandi ko na yung dalawa yun. Dito. Ito. Jerry Pilat, hindi ko rin chinek eh. Sa'yo na to. Ayan yung pero yung pinirint out mo, nasa akin na. Sige, sir. Tama nga pala. Ginagawa namin ni Romel yung pinag-sustain kasi itatago yung collection sa PE tsaka school. Sakaling hindi na matapos yan, ipa-adjust natin yung assembly ng August 15. Kasi tatarbuhin namin bukas ni Romel. Meeting na yun sa Martes. Oo. Ha? Tapos i-open na natin kay lalo si Melvin na mag-ano. Para ma-adjust. Kasi sabi ni Romel, hiwalay mo yung grotto, hiwalay mo yung ganyan. Dapat lalabas ang expenses mo lang ang collection kasi yung remaining nung una kong peso statement at saka yung 106,000 na dapat ang babawas mo lang doon dyan yung gastusin talaga ng Pasko at saka yung emergency na binibigay mo kay patay. Ayun lang pakita natin. Kaya ihiwalay ko lahat ng resibo. Baka yung meals natin doon ko na ikarga yan doon sa school tsaka PE uniform. Sige, sir. Para hindi na bukas, para namin na-reveal bukas sa trabaho yung mga wala pa naman na bumulit, di ba? Kasi dapat nasa GC na yan. Sir, nakamute ka ata, sir. Wala pa. Okay na. So, ito yung itsura ng aking new schedule. Entry, no? Nakagilid lahat. Ito naman yung itsura ng aking new profile. Okay? Yan yung screen ko for data entry. So, another screen for edit, delete, so on and so forth. At ito yung ating database. Okay? So, ganyan yung gagawin yung mga layout nyo. Pwede nyo gawin sa Excel. Okay na? Question? Question so far? So far, so wala. Sir! Yes. Question. Yung mga ano lang kukuha yun, sir? Yung character, sa sheet 1, Nasa discussion natin last meeting to no? Tatlo lang ang data type. wala kasi ako dyan, sir, sorry. Tatlo lang ang data type. Ano na kukuha? Tatlo lang ang data Sir? type. Tatlo lang ang data type ng DBase. Character, numeric, tsaka date, no? So far, wala tayong date dito. Mas maganda, lagyan natin ng date, no? Lalagyan ko ito ng birthday. Yan, para meron tayong date. Yung sir, yung width. Saan nakukuha yung width na yan? Yung width, yan? Yung maximum allowable, kung character ka, ganong karaming character lang ang i-allow mo na entry. Halimbawa, surname, 15 ang nilagay ko. Dapat yung surname na entry mo wag lalagpas sa 15 character.
Gets? Okay. Gets ko na, sir. Yun yung with. So, yung sa so, depende yan, sir, sa mga, yung naming mga, brand. Depende yan sa inyong, Okay. sa inyong Okay, sige, sir. concept. Gets ko na. Thank you. Depende sa concept niya. Kagaya nitong subject code, 7 lang nilagay ko. Kasi usually kasi ang subject code, di ba? Kunyari, DMF space 111. 7 yon, including character. Okay? So, nilagyan ko ng birthday. So, sa screen may birthday. Ayun. Okay? Question? Ben, how dare you ignore me? You're always trying. Uy, may nanonood lakas na ako. Oo nga. Ma. Ben Carter. Question, wala. Wala na. Okay na, sir. Okay, so, next, ang gagawin natin is iraran natin yung program. Gagawin na natin itong dalawang database na ito. At ituturo sa inyo kung paano i-run yung program. Okay? Okay. So, okay. Wala ako. Bakit nawala? So, pag binuksan nyo yung flash drive nyo, may laman yun, no? Ang makikita nyong laman yan ay yung nandyan sa screen. Where is that? So, gagawin ako ng another database. Ang pangalan is sked.dbf. Paano natin gagawin ulit yan? Modi tuloy. Create. Tapos, yung pangalan ng database. Sked. Yun yung pinangalan natin. Andun sa screen. Ayun o. Sked. Pag in-enter ko yan, lalabas yung create screen. So, i-entry ko dyan yung mga field name, no? So, meron akong field name na S-code. Character siya. Okay? Nalagay ko dyan is ilan? 10. Tapos, meron akong field name na DESCR. That is the description. Character yan. Ang ginamit natin dyan, 30. Tapos, another field name, yung time. Is another character, 11. Tapos, yung day, character, 5. Tapos, yung room, okay? Character, 15. Tapos, units, numeric, tapos 1. Tapos, INSTR, character siya, pero 25 yung width niya. And then, section, character siya, at 7 ang width. Paano mag-save? Ayan ang console end or console W. So, gamitin ko console end. Control. Saan yung, sir? Yes. Question? Wala, no? So, gagawin. Paano i-save, sir? Paano i-save? Control W o kaya Control N. Ngayon, pag nakalimutan nyo, nandun sa taas. Ayun, no? Ayan yung pinapoint ng cursor, no? Control N or Control W. So, gamitin ko Control N. Enter to confirm. So, i-enter ko lang, no? So, dahil bago yung database, walang laman, hihingi siya ng record. Huwag muna nating lagyan. So, ilalagay lang nating answer dyan, N. No. Okay. So, para malaman nyo kung na-create siya, i-implement nyo lang yung directory or yung dir and then press enter. Ayun na.
So, meron tayong dalawang created database. Yung sked.dbf, walang laman, 290 yung file size, at yung stud.dbf, walang laman, pareho sila ng size, no? 290 rin. So, dalawa na yung database natin. Okay? Pwede kong i-clear yung screen. Question? So far? Sir, per ano ba yan, sir? Yung gagawin na data na yan per individual na ano yan, na product? Hindi. Hindi yan individual na product. Diyan mo ilalagay yung product mo sa database na yan. Okay, sir. Ngayon, yung mga field name, yun yung mga, kumbaga, yun yung details ng product mo. Kaya nag-supply ka ng field name. Sir? Yes. Question? Yung field name na mga, depende yung ilang field yung ano mo, ginawa mo, sir. Kahit ilan naman yun, sir. Kahit ilan pwede. Depende sa concept nyo. Opo. Okay, sir. Sa akin, maliit lang yung konti lang yung hinihingi natin dito kasi yun lang ang kailangan ko, no? Para sa purpose Sir. of lecture. Yes. Sir. Question. Doon sa mga doon po sa command sir pare-parehas lang po yung namin sir. In case What do you mean pare-pareho? yung sa pag nagko-command ka sir na Oo. na directory ganun. Pare-parehas lang talaga sir. Oo, ganun pare-pareho lang yun. So, kung gusto mo makita yung laman o yung database... Pati rin sir yung sir, yung sa format ng pag na-anom na siya. Oo, the same lang yun. So, kung nangyari, Okay. gusto ko makita yung... Okay po sir, thank you. Gusto ko makita yung laman, no? Yung mga database ko. Ang command ko lang dir or directory. Ayun na yung laman ng... Ito na yung mga database ko. Okay? Gusto ko i-clear yung screen. Ang command ko lang clear. Tapos enter. So, nawala na siya. Gusto kong gumawa ng bagong database. Ang command, create. Pag in-enter, create plus yung pangalan ng database. Pag in-enter ko yan, maglalagay ka ng pangalan. Kunyari, Q. Yun yung pangalan ng database mo. So, yun. I-enter mo yun. Pag na-kompleto mo na, yung entry mo sa field name, pwede mo siyang i-save. Para mag-save, Control End or Control W. No? Sa case ko, hindi ko i-save. Okay? So, inono ko. Press ko yung escape and then magnono ako. Escape. Yan. So, hindi ako nag-save. Kasi meron na akong dalawang database created. Ayun. Okay? So, meron na tayong lalagyan. Tama? So, may lalagyan. Yung sa lagayan na yan, sir, dyan na lang kami maglalagyan ng mga individual products namin. Oo. So, may lalagyan Tapos na tayo. Tapos, pag gumawa kami ng isa pang folder, kahit ano ilagay namin doon, sir. Anong kahit? Kunyari, yung customer namin, Oo, depende nga sa inyo. mga ganun, sir, no? Tapos yung isa pwede product, yung isa customer. Oo. So, sa akin, dalawa, di ba? Stud, no? Yes, sir. Yung stud.dbf para sa student profile. Tapos, sked para sa schedule. Okay? So, Okay, sir, cut. okay. So, ang next step, pag na-design nyo na yung database nyo, is, Sir. di-design natin yung layout ng screen. Tama. So, nag-design tayo kanina ng layout ng screen. No? Yan yung layout ng screen natin. Sir, pwede po magdano? Yes, question. Yung ano po ba yung ginawa ba namin data requirements, isi-save po namin sa USB? Isasend nyo sa, yun, sa LMS. I mean, isi-save po ba namin yun sa USB, sir, para Hindi, ma-detect para niya yung may- command ng... Hindi nyo isa-save yun. Ay, Oo. hindi po, So, sir. i-create nyo. So, ito na, no? Nakagawa na tayo ng sked. May dalawang file na tayo. Sked.dbf tsaka stud.dbf. Kaso walang record. Diba? So, ang question dyan, paano nyo lalagyan ng record?
So, unahin natin yung stud.dvf. Paano ko lalagyan ng record dyan? So, gagawa ko ng program para malagyan ko ng record. Gagawa ko ng program na nagdadagdag ng record sa stud.dvf. And another program na nagdadagdag ng record sa sked.dvf. So, nandito sa left side, yung screen, no? Ito yung yung design natin para sa pagdadagdag ng ng laman, no? Para doon sa stud.dvf. So, meron siyang box. Tapos, andito yung mga entry. Andito yung mga andito yung mga labels, no? Tapos, andito yung mga entry. So, ang question dyan, paano natin ipoprogram yan? Okay? So, para mag-create kayo ng bagong program, ang command na gagamitin nyo ay modicom. So, ako na-type yun. Modicom, meaning modify command. No? So, dito, sa prompt, ta-type nyo modicom. Modicom. Or modify command. Plus yung file name. Okay? So, anong file name natin? npro. Pinalala ko na, yun o, npro. So, modicom, npro. So, yun ang command para makreate itong screen na ito. Yung nasa right side. Modicom, npro. Pag in-enter ko yan, dadalhin niya tayo dun sa edit screen. Yung create kanina, dinala tayo sa create screen. Kung saan gagawa tayo ng database file. Yun namang modicom, dadalhin niya tayo sa edit screen kung saan gagawa tayo ng procedure, program, source code, instruction para doon sa adding ng new profile doon sa DBF. Okay? Gets? So, pag in-enter ko yan, ganyan na itsura niya. Yan yung ating edit screen. Makikita niya sa taas, andun yung npro. Yun yung pangalan ng file. npro. Ang extension name niya .prg. Yung kanina, ang extension name .dvf. Pag .dvf, database file yon. Lalagyan ng record yon, ng laman yon. Pero yung .prg, command to, instruction to, no? Para maglagay ng laman doon sa saan? Anong particular database? Anong particular database? Anong particular database? Student profile. Student profile, no? So, anong pangalan ng database na yon? StudPro? Tama ba? Yes po. Tama ba o nagkakamali ako? So, escape muna tayo. Directory ko lang. Ayun. Stud. Hindi StudPro. Okay? Stud. So, gawa tayo ng program na maglalagay ng entry dito sa stud.dvf kasi wala pang record ang stud.dvf. So, ang command para makapag-create ng creation ng program is modicom, no? Modify command. Plus yung pangalan ng program. Sa case natin, pangalan ng program npro. So, npro. So, pag in-enter ko siya, ito na siya. So, dyan yung yun ilalagay yung mga command. No? So, try natin i-create yung box. May box tayong malaki doon, di ba? Ayun, no? No? May box tayong malaki doon, eh. Yun, yung guhit na yun. Try natin i-create yun, no? Pero maglagay muna tayo ng mga header. So, yung mga header, yun yung mga i-execute niya bago niya i-run yung main program mo o yung main command mo, no? Para malinis yung screen.
Kunyari, nilalagay dyan, set stat off. Ibig sabihin, papatayin niya yung status bar. Tapos ano pa? Kunyari, set echo off. Yan, no? Ano pa? Clear. So, yung clear, para mag-clear siya ng screen. Yung stat off, para ma-close yung status bar. Yung echo off, para hindi nyo makita yung line number. So, ayan na. So, paano gumawa ng box? Okay? Itong box na ito. Na, paano gumawa ng box? Ang D-base 3 plus ay limited ang rows and column. Limited siya, no? Ano lang yan? Ang row niyan is 24 at ang column niyan is 80. 0 to 80 at saka 0 to 24. Yun ang screen ng D-base. Okay? 0 to 24 ang row, tapos 0 to 80 ang column. Okay. So, para gumawa ng box, so, ang command at, ibig sabihin nun, at location, anong coordinate? So, at row 1, let's say row 1, column 1, no? Hanggang, so 2, let's say sabihin natin, row 15, column 79. So, yun yung command ko. Itong command na to is pagkikreate ng box. At row 1, column 1 to 15, column 79. Pwede ko nang i-run yan. No? So, paano ko i-run yan? So, isi-save nyo muna. So, paano mag-save again? Control ano? Control N. Control N or Control W. Control W. Okay, so gamitin natin. W, sir. Control W. So, nawala. Na-save yun. Paano natin makikita? So, pag dinirectory mo, dalawa lang makikita mo. stud.dbf tsaka sked.dbf. Hindi niya dinidisplay yung PRG. So, kung gusto niyo makita yung PRG nyo, ang gagawin nyo lang, dir.prg. Okay? Para makita niyo yung mga program file nyo. Kasi pag simpleng dir lang, ang makikita nyo lang dyan, yung database file. Pero kung lalagyan nyo ng dir.prg, ibig sabihin, ang gusto nyo makita, yung mga program file. Kaya pag in-enter ko yan, meron na akong isa. So, i-clear ko yung screen, no? dir.prg. Pag in-enter ko yan, ayun na. npro. Tama? Meron na tayong isang file, npro. Ano ginagawa ng npro? Box. Okay? So, paano nyo i-execute yung npro? Paano natin i-execute yung npro, yung program file? Para ma-execute yan, ang command do, no? do, plus yung pangalan ng pangalan ng program. Okay? Anong pangalan ng program? Anong pangalan ng program? npro. So, ang command ko, do npro. Dapat ganun ang command ko. So, do npro. Pag in-enter ko yan, i-execute niya yung laman ng npro. So, pag in-enter ko, anong nakita niyo sa screen? Wala, no? Ano lang nakita niyo sa screen? Box. So, may box na ako. Diba? So, itong dulong-dulong to, ito yung row 1, column 1. At yung nandito is the row 15, column 79. So, pwede ko siyang lakihan, no? Tataasan ko lang yung row. Yung ginawa mo, sir, kanina, 1 to 79, yan yung sukat ng box. Yan yung sukat ng box. Pwede ko itong lakihan, no? I-edit ko lang yung program. So, paano kayo mag-edit ng program? Ng PRG? Paano?
So, ang command naman para mag-edit ng PRG is modicom. Ibig sabihin ng modify command. Okay? Modify command. Modicom. Tapos yung pangalan ng PRG. NPRO. Pag in-enter ko yan, ito yung laman ng NPRO. So, ang ginamit ko lang coordinate is 11 to 1579. Kaya maliit lang yung box ko. So, pwede kong gawing ano to, 2, row 2, column 2, no? 2, sabihin natin row 20, column 78. So, isi-save ko ulit siya. Para mag-save, Control W. Para makita ko kung ano yung laman, do, and pro. So, pag in-enter ko yan, ito na siya. Anong nangyari sa box ko? Lumaki. Lumaki, no? Dumami yung row. Kasi, ginawa kong row 20. Kanina, row 15 lang. So, ganyan yung creation ng box, no? I-define nyo yung kantong-kanto, upper right corner, that is yung tuto ko kanina, at yung lower right corner, ito yung 2078 ko. Okay? Question? Paano kung gusto kong lagyan ng line dito? Pag ganun, lalagyan ko siya ng line dun sa area na yon. So, gusto kong maglagay ng line sa row 4, no? Doon ako maglalagay ng line. Straight line, hindi box. So, anong command ko? So, gagawin ko lang, ganun pa rin kung paano nyo kinumand yung box. Pero, pareho yung row. Kasi yung box, pag pareho yung row, ang tingin nyo doon, line. Diba? Try nyo yung box, tupiin nyo. Tapos tingnan nyo ng top view. Hindi nyo makita yung box, diba? Ang nakikita nyo, linya. So, gusto ko maglagay ng line sa row 4. No? Sa row 4. So, at row 4, column 2, hanggang saan yung box ko. The same row 4, column 78. Okay? Pag sinave ko yan, using Control W, at in-execute natin using do and pro, pag in-enter ko yan, yung box ko may line na. Ayun. Kaso tinamaan niya yung malaking box na putol sa gilid. Kita nyo? Bakit? Kasi, kung i-modify command ko, yung NPRO, yung 2 na to, yung column 2 na to, pumatong dun sa column 2 ng malaking box. Pareho silang 2. No? Ang magandang gawin yan, pwede kong i-adjust yan. Gawin ko tong 3. At yung 79 na to, pumatong dun sa column ng malaking box. Yung last column, which is 79. Gawin ko lang tong 77. So, pag sinave ko, Control W, execute ko, do and pro, ayun na yung aking screen. Yun yung box ko. Question? Masaya ba? Masayang gawin, di ba, no? So, may box na ako. Sakto lang, sir. Pero na. Sir? Yes. Sakit sa bang. Ano nga yung command ng DIR? May box PRG? na ako. So, clear ko yung screen na. Clear. So, pag nag-DIR ka, ang makikita mo ay yung DBF. Okay? Pag Pag nag-DIR ka, PRG. makikita mo yung DBF. Pero pag i-clear ako yung screen, wala, where is the keyboard? So, pag nag-clear ulit ako ng screen, at nag-DIR ako, .prg, ang makikita ko yung ano nakita ko? Yung program file. Program file. Pag DIR, kita ko lang DBF. Pero pag nag-dir.prg ako, kita ko yung program file. Okay? Question? So far, wala na. Next.
balikan natin, no? Hindi pa tayo tapos sa N-Pro. So, bubuksan ko ulit si N-Pro. Modi, Com, N-Pro. Okay? Asan ako, no? Modi, Com, N-Pro. Yan, so binuksan ko ulit siya. Ilang line pa lang tong command natin. Diba? 5 line pa lang. 5 lang ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. No? 5 line pa lang yan. Paano ko ngayon ilalagay yung label na ano? Enrollment System dash New Student Profile. Ayun o, may label sa baba eh. No? Paano ko ilalagay yon? So, ganun pa rin. Ibibigyan yung location kung saan part ng screen mag-a-appear yung label or yung text. Okay? So, saan part ng screen? So, anong row? So do sa design natin, yung line na yon sa taas is row 2. Ito yon. Tapos, yung guhit sa baba is row 4. Ano yun? So, therefore, yung label na yon is nasa row 3 sa pagitan ng 2 and 4. Tama? Tama. So, ang gagawin ko ngayon dyan at row 3, anong colon? Any colon. Pero hindi ka pwedeng gamitin yung colon 2. Kasi ang laman ng colon 2, yung line ng malaking box. Yung line sa gilid. So, pwede ako mag-colon 3, 4, 5, 6, so on, and so forth. So, let's say, gamitin muna natin colon 5. So, para mag-display ng label sa screen, ang command is at row colon say string. Yun ang syntax. At row colon say string. So, meaning, sa case natin, at row 3 colon 5 say, yung mismong command na say, string. So, yung string is dapat naka-enclose sa double quote plus yung string. Anong string natin? Enrollment system dash new student profile entry. Close string. So, press enter. Yun ang syntax para ma-display yung enrollment system dash new student profile entry. Ang syntax niyan at row colon say string. Meaning, sa atin, at row 3 colon 5 say, ang string nyo is enrollment system, so on and so forth, no? Siguraduhin nyo na naka-enclose yun sa open and close quotation. So, try natin i-run. So, again, isa-save nyo, Control W, at i-run nyo. Do N-Pro. Yun yung pre-RG natin, no? Pag in-enter ko yan, ayun na. Enrollment system slash new student profile entry. Lumabas na siya dun sa screen. Okay? Kung gusto nyo igitna ng konti, so ang gawin nyo lang, modify nyo ulit yung N-Pro, palitan nyo yung colon. Kasi nasa colon 5 yung letter E. Okay? Pwede nyo i-adjust. So, let's say, gawin natin itong colon 10 or colon 15. So, yung letter E, simula sa letter E, mag-a-appear yun sa colon 15. So, pag sinave natin, Control W, tapos in-execute natin yung program, that is do N-Pro, enter, ayun na, no? Nakagitna na siya. Okay? So, medyo may itsura na yung screen natin. Question? So, walang question. So, walang question. O, next. Ilagay natin ibang label pa. Last name, address, birthday, first name, middle initial, age, tsaka course. So, paano ko ilalagay yun?
So, modify ulit tayo. Modify natin yung command. Ayan, no? So, sabihin ko, atro, hindi ko na pwedeng gamitin yung row 4. Kasi yung row 4, andun yung line. So, doon ako sa baba. After ng 4, pwedeng 5, pwedeng 6. So, let's say, row 6. No? At row 6, anong colon? Let's say, colon 3. I-display ko sa screen yung word na last name. Okay? Enter. So, yung word na last name, display ko sa screen. Sa row 3, row 6, colon 3. Tapos, the same row, at row 6, kasi base sa drawing natin, magkatapat yung ng row, yung last name tsaka first name. Pero magkaibang colon. Okay? So, at row 6, anong colon? 20? Sige, 20. At 25. No? I-display ko yung word na first name. Tapos, close. Enter. Yung MI. So, the same row. At row 6, anong colon? So, pwede kong ilagay sa, ano yan, let's say, 60. Tapos, i-display ko yung word na m.i. Okay? So, yun na. So, pag nirun ko, para ma-testing nyo, i-run nyo, no? Save nyo muna, Ctrl W, tapos i-run nyo. Do and pro. Pag in-enter yan, ayun. Nag-appear na doon sa screen yung last name, first name, tsaka middle, initial. Kasi medyo malapit yung first name sa last name. Pwede nyo iusog yan, no? Gagawin nyo lang, baguhin nyo lang yung colon ng first name. Taasan nyo. Kanyari, gawin yung 30. Ayun. Ito, gawin natin 65. Yung ating middle initial. Ay, 65. Tama, 65. So, save ko ulit, Ctrl W, do and pro. Ayun na. Last name, first name, middle initial. Sa baba, address. Okay? So, anong row yun? Siyempre, kung 6 yung sa taas, pwede ka sa 7, pwede ka sa 8. Eh, maluwag naman yung screen, doon ako sa 8, no? Sa row 8, katapat ng last name, colon 3, i-display ko yung word na address. Okay. Ito yun, address. So, paano yung birthday? So, at row 8, so 9, sa tapat ng word na address, which is nasa 3, i-display ko yung label na birthday. Okay. So, laging pareho lang ang syntax, no? Ang nagbabago lang yung laman. So, paano kayo i-display yung word na age? Ito. Tatapat ko na lang yan sa first name, colon 30. Yung first name natin nasa colon 30. Pero nasa row 9 siya kasi tapat siya ng birthday. So, at row 9, colon 30, say, ano isi-say ko? Age, A-G-E. Tapos, yung course, same with course, the same row, at row 9, anong colon? Pwede ko siyang itapat sa middle initial 65. Or i-adjust ko ng konti, no? Gawin kong 60. Isasay ko yung word na course. Meron pa ba tayong nakalimutan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pwede nyo nang itry yan. So, save natin. Ctrl W. I-run natin. Do and pro. Pag in-enter mo yan, ayun na. Na? Kaso, nakadikit yung address tsaka birthday. Adjust natin yan. Ha? So, ibababa ko ng konti yung birthday. So, Modicom and Pro.
Yung modicon para ma-edit yung PRG. Yung modify structure para ma-edit yung DVF. So, hindi na yun ang gagamitin ko sa birthday. Gagamitin natin itong 10. Yan, no? Ito 10, gawin natin 10. Okay? Yan. So, pag nirun ko yan, siyempre, isi-save nyo muna, tapos irarun nyo. Ayun na. Last name, first name, middle initial, address, birthday, age, course. Okay? Question? Na-layout ko na yung screen base dun sa design natin. Ang next nyan is yung entry. Kukuha ko ng entry para sa last name. Hihingi ako ng entry sa last name. Hihingi ako ng entry sa first name. Hihingi ako ng entry sa middle, sa address, sa birthday, sa age, tsaka sa course. So, paano ko gagawin yun? So, edit ulit tayo ng program, no? Yung NPro. Modicon, NPro. So, dadagdagan natin yung command natin. So, yung unang part ng program nyo, yun yung header. Tapos, yung pangalawang part, magmula dito hanggang dito, yan yung layout. Screen layout, no? So, i-remarks ko, ha? So, asterisk. So, this is the screen layout. No? Mula dito hanggang dito. So, end of layout. Pwede kayo maglagay ng ganyan para hindi kayo malito. Kasi later on, dadami yan eh. Ngayon, para hindi nyo makalimutan kung para saan yung portion ng program na ito, lagyan nyo ng remarks. So, ang paglalagay ng remarks, kailangan may asterisk sa harap. Asterisk, tapos ilagay nyo na yung gusto nyo ilagay. No? So, ibig sabihin itong remarks ko, magmula sa point na to, screen layout, hanggang dito sa end of screen layout, is para sa layout ng screen. Okay? So, yung next portion is yung data entry, no? Hihingi ka ng entry para malagyan yung hinihingi dun sa screen. So, i-run ko siya, no? Control W. Dito, hingi ako ng entry dito. Sa last name, hingi ako ng entry ng first name, middle initial, address, so on and so forth. So, paano natin gagawin yon? So, para makahingi ka ng entry, dapat may lalagyan ka. Meron kang temporary lalagyan. Okay? So, meron kang tinatawag na temporary storage. Doon mo muna ilalagay temporary yung entry na manggagaling sa user. So, paano ka magdi-define ng entry, ng temporary lalagyan? Okay? Paano mo i-define yun? Kailangan i-define mo muna yun. No? Kailangan i-define mo muna yun. So, familiar kayo dun sa word na variable? Diba? Diniscuss natin yung variable, ah. Magdi-declare ka muna ng variable. Para dun sa variable mo ilalagay yung temporary entry o temporary record doon sa variable na yun. So, kung kailangan mo ng lalagyan sa bawat entry mo, kagaya ng last name, first name, middle initial, address, birthday, age, course, kailangan mo mag-declare ng variable sa loob ng program mo. Okay? So, anong technique dyan para mag-declare ka ng variable? Babalikan natin yung database natin. Ayan, no? So, ang ginagawa natin is yung StudDBF. Meron tayong field name na StudNo. Okay? So, gagawin ko lang dyan para sa naming ng variable, lalagyan ko lang ng V. No? Gagawin ko, dideclare ako V, tapos StudNo. So, variable ng StudNo is equal to, anong type ba yung StudNo? Anong variable type?
Anong data type ng stud, no? Doctor. Character. So, pag character yan, space. Tapos, ano yung width ng stud, no? 15, di ba? 15 yata yun, sir. Ayun na, nasa screen, no? So, space, tapos, open parenthesis, ilagay niyo yung width, 15, tapos, close parenthesis. So, enter. So, na-declare ko na yung variable for stud, no? No? Dineclare ko siya, no? As v stud, no, is equal to space 15. Kaya kung ginawang space to, kasi ang variable type ng stud, no, is character. So, pag character, space ang declaration. Tapos, naka-enclose yung width. So, 15 ang width natin ng stud, no. So, paano ko ngayon i-declare yung variable for surname? So, v surname equals character siya, space, ilan ang width ng surname? 15. Yun. So, naka-declare na ako ng variable for surname. So, di-declare ulit ako ng another variable para sa fname. So, variable for fname will be equal to another space, ilan ang width? 115 din. Okay, tapos enter. Line by line yan, ha. And another variable for middle initial na ang type ay character, so space, bago ang width ay 2. Okay, close parenthesis. Another variable for address, v addr, ang address ay space, no, kasi character siya, at ang width niya ay 40. Meron pa ba? Age. So, variable for age will be equal to 0. Bakit? Kasi, ang variable type ng age is numeric, no? So, pag nag-declare kayo ng variable para sa ng numeric variable, ang ano niyan, ang declaration niyan is laging equal to 0. No? Numeric variable. Next, course. So, variable ng course, course is character, so space, ilan? 10. Yun yung width, no? Tapos, variable for birthday, so buo yung birthday, di ba? birthday. Pag nagpangalan kayo ng variable, yung pangalan ng variable sa PRG, hindi yan kasali doon sa limitation ng 8 character lang, na parang nagpapangalan kayo ng field name, no? Kaya pwedeng lumagpas sa 8 character. Kaya itong birthday, 8 na yon, nilagyan ko pa ng V, 9 na yon. Pwede pa rin yon, no? Kasi variable lang naman yan, no? So, anong variable type ng birthday? Mga kapatid. Numeric. Hindi, date yun eh. Ayun o, nakalagay yung letter D, oh. No? Tama? Date yung variable type ng birthday. So, kung date yun, ang gagawin nyo para ma-declare nyo yung ay variable type. Yung data type, no? So, para mag-declare ka ng variable na ang data type as is date, ang syntax niyan is variable equals date. So, sa case natin, birthday is yung variable name natin, which is equal to date function. DATE, open and close parenthesis. So, yan yung declaration yan, no? So, kapag nagdi-declare ka ng variable at ang laman ay character, space yon. Tapos, supply niyo yung width. Pag nagdi-declare ka ng variable na ang laman ay numeric, equal to 0.
Pag nagdi-declare kayo ng variable na ang laman ay date, so gawin nyo equals date function. So naka-declare na ako ng variable para sa aking studpro. Sa anong next? Sa anong next? Gawin na natin yung data entry. So balikan natin yung data entry natin. Okay? So sa tapat ng last name, ay hindi muna. Kulang pa pala tayo. Wala yung student number. Nakalimutan natin. Diba? So, pwede ako magsingit dito, no? Sisingit ako at 6, 3, saying student number. Nakalimutan natin student number, so nagsingit ako. Kaso nga lang, hindi ko na pwedeng gamitin yung 6.3 na location sa screen. Kasi, ginagamit na ni last name yun. So, adjust ako ngayon. Si last name, ilalagay ko sa 7. At si address, lalagay ko sa row 9. At si birthday, ilalagay ko sa row 11. Pati si age sa 11 at si course sa 11. Okay? So, try muna natin i-run. Tingnan natin kung sumingit. Do and pro. Ayun, sumingit siya. Tama? Ano napansin niyo rito? Nakita niyo yung 0 tsaka yung 8-1-2025, no? Bakit lumalabas yon? Bakit lumalabas yon? Di kasya sa ano, sir? Sa box. Kasi Kasi sir, may layout. Kasi may layout. Hindi siya kasya sa box. Hindi siya kasya sa box. Ano pa? Dahil sir, may nilagay ko sir na screen layout. Ganun. May nilagay akong screen layout. Hindi, may 0 tsaka 2025. Wala naman tayong nilagay doon, di ba? Pag nilan ko yan, meron ito. 0 tsaka 2025. Isang galing yan. Logical error yan. No? Error yan, sir. Error. Oo nga, error ng ano yan. Ng number, column. Mamaya, malalaman niyo yan kung paano, ha? Masasolve natin yan. Okay, ang target natin is humingi ng entry para sa student number. So, yung student number natin nandun sa location sa row 6, column 3. No? Nandun yung student number. So, sa tapat ng student number, dapat hihingi tayo ng entry doon. Okay. So, paano natin kukunin yung lugar? Sabi natin at 6.3, andun yung student number. So, sining nasa column 6, yung letter S ng student number, ay column 3. Yung letter S ng student number, yun yung nasa column 3. Ito, itong letter S na to. So, therefore, pag binilang nyo lahat yan, if yung S is nasa 3, yung T is nasa 4, 5, 6, 7, 8, 9, space 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, no? At another space is 17. So, pwede kong lagyan ng colon. At 18. So, sa 18 ako, hihingi ng entry para sa student number. Tama? Colon 6, row 18. So, paano ko gagawin yon? Sa itong part na to, ito yung tinatawag na variable declaration. Itong part na ito, no? Tawag diyang variable declaration. So, i-note ulit natin, no? So, i-note natin, variable declaration. Yung part na yan, no? Tawag diyang variable declaration. Okay, i-note natin para end of variable declaration. Ang part na yan. So, dito naman, hihingi tayo ng entry. Laman. No? Lalagyan natin ng laman yung variable.
Yung V stud, no, lalagyan ko ng laman yon. So, paano ko siya lalagyan ng laman? So, saan part ako ng screen, hihingi ng laman? Anong number yan? 19? So, sabihin niyo muna kung saan part kayo ng screen hihingi ng laman, ng entry. So, at row, anong row yung student number? Row 6? Tama ba? Yes, sir. 6 by 3. Ayan o, row 6, no? Nasa row 6 siya. At sa column 19, hindi ako pwedeng mag-3 kasi mapapatungan yung word na student number. Iilag ko no? So, at row 6, column 19, this time, ang gagamitin natin is get. Okay? Pag magdi-display ka sa screen, ang gagamitin mo, say. So, location, say. At row colon, say. Paghihingi ka ng entry, ang gagamitin mo, get. So, at row colon, get. So, at row 19, at row 6, colon 19, mag-get ako. Ngayon, sasabihin mo kung saan mo ilalagay yung entry, saang variable. Ano ba i-get natin sa 619? Yung V, stud, no. Ito, itong variable na ito, no? So, i-get natin yan. So at 6, 19, get stud, no. Ngayon, tandaan niya, pag nag-get kayo, dapat merong read. Para yung cursor umistop dun sa lugar na yon. So, try muna natin itong isang to. So, save ko ulit, Control W, tapos i-run ko. Do, and pro. So, anong napansin nyo? Humingi siya doon, no? Student number. Pwede ko nang i-type yung student number dyan. Kunyari, 1239700. So, yan yung student number. Tapos, enter. Okay? Nag-gets nyo? So, adjust natin to kasi 6 to 6, 7, 8 natin to. 8. This is 10. This is 12. Na-adjust ko yung screen para makita nyo. So, i-run ko ulit. Ayun. So, pansinin nyo itong part na ito. No? Huwag nyo muna pansinin yung nasa babang error. Pansinin nyo itong part na ito. Ayun, no? So, yung cursor ko nandun sa taas. Kaya nandun yun kasi nag-read ako. Ngayon, bakit naka-blank yan? Kasi, nag-command tayo ng get. Nag-get tayo sa row 6, colon 19. Humingi siya ng entry. Yun yung effect ng get. No? Tsaka read. So, pag naglagay ako ng entry dyan, kunyari, ang student number niya ay 34567-9. Pag in-enter ko yan, saan napunta yung 34567-9? Yung 34567-9 mapupunta dito as content ng variable stud, no. Naka-store yun doon sa v stud, no. Yung 34567-9 naka-store yan sa v stud, no. So, tingnan natin, kita ba? Display v stud, no. Stud, no. Wala. Ito ay mali. No? Tingnan natin kung anong laman ng stud, no. Question mark, V, stud, no. Variable not found. Bakit? Kasi nakalabas tayo sa program. Variable not found. Pero, in reality, ang nangyayari dyan, nilagay natin kung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na doon sa V stud, no. Ngayon, pag nirun ko ulit, ilang space lang yan. Yan yung 15 spaces nyo. Ayan, no? Kaya 15 yung naka-blank. So, yan yung area kung saan kayo maglalagay ng student number.
Pag napuno yan, automatic, mag-exit, mawawala. Okay? So, ganun din gagawin natin sa ano? Sa surname, F-name, at saka MI. So, isisingit natin yan dito. So, anong row ang surname? Ang surname ay nasa row 8. Yung first name nasa row 8 din, M ay nasa row 8 din. Kaso, yung surname natin nasa row 8 colon 3. So, pwede akong humingi ng surname at 8 colon 19. Pantay ko sa student number. Magiget ako dyan. Ano i-get ko? V surname. Tapos, at row 8 colon, hihingi ako ng first name. Yung first name ko nasa row 8 colon 30. Colon 30 yung letter F. So, hindi ako pwedeng humingi ng entry sa colon 30. Mapapatungan yung first name ko. So, bilangin nyo yan. Kung yung F ay nasa 30, yung I is 31, 32, 33, 34, 35 yung space, 36, 37, 38, 39. Pang 40, lagyan ko ng semicolon, 50. So, sa 50 ako hihingi, no? Sa row 8 colon 50. Hihingi ako ng entry para sa VF name. Yung BMI. So, yung BMI ko, yung MI, yung middle initial, nasa still row 8, pero nagsimula siya sa colon 65. So, yung M nasa 65, yung dot 66, yung I 67, yung dot 68, lagyan natin ang colon, that is 69, 70. So, pwede akong humingi ng VMI sa row 8, colon 70. Get VMI. Get VMI. So, try natin. No? Control W. I-run natin yung program, do and pro. Ayan na. Dumadami na. Pansinin nyo, yung last name nyo, no? Nilagay ko siya sa tapat ng dito. Kaso tinamaan yung word na first name. Kaya nawala. Nakita nyo, letter T na lang naiwan. Napatungan. No? So, pag ganyan, i-adjust na yung napatungan. So, napatungan yung first name, no? Nawala yung F-I-R-S. Naiwan lang yung T. So, 4 yung napatungan. Dito naman, napatungan, nakadikit yung MI. So, adjust natin. So, paano natin i-adjust yan? So, paano natin i-adjust? Adjust natin yung first name. Ayun. Nasa colon 30 siya. Adjust natin ang 6, gawin natin 36. Okay? Tapos, nakadikit yung get ng ng BMI, gawin natin itong 72. I-run ulit natin. Control W. Ayan na, di ba? Maganda na. Nakadikit lang yung M. Ayan, o. So, adjust na ulit yun, no? So, adjust ulit natin yung M. Yung MI, adjust natin. If this is 65, gawin ko itong 66. So, tinulak ko yung display. So, dapat itulak ko rin yung entry. 73. Tignan natin kung okay na. Ayun. So, okay na siya. So, student number, maglalagay ako ng entry. Last name, maglalagay ako ng entry. Kanyari, ilagay natin si Nares. Tapos, first name, ilagay natin Ken. Middle initial, X. Address. So, wala pang address, no? So, hingi tayo ng entry for address. So, first name, last name. So, address. Si address nasa 10 colon
3. So, yung A ang nasa column 3. A. So, bilang A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. 9, 10. Pwedeng 11, no? So, atro, anong row yung address? Atro 10, colon, 11, mag-get ako ng, VADDR. Okay? Tapos, yung birthday nasa row 12, colon 3. So, yung B nasa colon 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 sa 12, no? So, at row, anong row yung birthday? 12. So, at row 12, colon 12, colon 12, mag-get ako ng variable for birthday, birthday. Tapos, at row 12, anong colon? Para sa age. Nasa 30 yung A. 30, 31, 32, 33, 34. No? So, at row 12, colon 34, hihingi ako ng entry para sa VH. At row 12, the same row, hihingi ako ng entry para sa course. So, anong colon yung course? 60. Yung letter C, ang 60. So, bilangin nyo. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. So, yung C ay 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66. So, 67 or 66, no? So, sa 66 na lang. Mag-get ako ng V course. So, kompleto na ako sa aking entry. Pag niran natin, do and pro, ayun na. Okay? So, lagay ako ng student number, lagay ako ng last name, kunyari, ilagay natin si Lawrence, no? Tapos, ang kanyang first name is Ivan, middle name niya, X. Address niya, eto, dyan sa nakatira, no? Birthday niya, ayan. Ngayon ang birthday niya, kunyari, pero hindi 2025, no? So, tignan niyo yung, pansinin niyo yung display ng birthday. Ano yung 25? 1925 o 2025? Hindi natin alam. Okay? Kasi kulang yung display niya. So, balikan natin maya yan. So, ilang taon na siya? Kunyari, 1 year old. No? Anong course? ACT. Medyo nakadikit pa yung course, no? Kailangan natin iusog para magandang tignan. Yung entry ng course nakadikit, 66. Gawin natin itong 67. Ngayon, nung niran ko kanina, pansinin niyo yung date. 8/1/25. Hindi natin alam kung 2025 yan or 1925. So, ang gagawin natin dyan, sa header, magsisingit tayo, no? Lagyan natin ng set. Lagyan natin ng set century. Yan. Ano nabasa nyo? Set century 2 na. Okay? Hindi, mali yun. Walang command na set century 2 na, no? Set century on. So, tignan nyo yung effect ng set century on sa header. Control W, iniran ko. Ano nangyari sa date?
Nabuo siya, no? Nakita niyo na yung buong 2025. So, yung set century on, ibig sabihin nun, dinidisplay niya yung date ng buo. Dinidisplay niya yung date ng buo. Okay? Yun yung function ng set century on. Okay? Set century on. Yung clear, kiniklear niya muna yung screen bago mag-execute. Tapos, ito namang set century on, dinidisplay niya yung display ng date ng buo. Tapos, meron ka pang set status bar off. Okay? So, next. Question? Kaya pa? Hindi na sir. So, medyo humabang na, no? So, i-cut natin itong lecture na to. Tutuloy natin tomorrow. Continuation. Okay? So, paano mag-save? Control W. Para mag-quit. So, sa prompt, lagay nyo lang quit. Enter. Paano mag-exit sa DOS box? Exit. Sir, nag-echo kasi sir. Yan. Okay na siya. Okay na. Yes po.